Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Gatbonton at shoutout kay Marcos Evangelista. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Saglit na natigilan si Qin Shuang. Sa sumunod na segundo, sinubukan niyang alalahanin ang nangyari noon. At the same time, she was very sad and disappointed, parang hindi naman. Sa wakas ay nakahinga si Aaron nang marinig niya ang mga salita ni Qin Shuang. Nang makitang ganito ang hitsura ng Aaron, ang bigong puso ni Qin Shuang ay lalong nadismaya sa ilang sandali. Natatakot ako na libu-libong lalaki ang buntong hininga na walang nangyari sa kanilang sarili, ngunit ito ay isang uri ng kaligayahan para sa Aaron. Hindi ba ito ang sariling kalungkutan ni Qin Shuang? Bahagya pang ngumiti, ibinuka ni Qin Shuang ang kanyang bibig, mukhang kinakabahan ka. Ano ang mangyayari sa atin? Ano ang gagawin mo? Mabilis na bumangon si Han Sanyi at nagbihis, at sumagot, ano pa ba ang magagawa ko maliban sa paghingi ng tawad sa aking pagkamatay? Ikinalulungkot ko kayo, ngunit hindi ko kayang salubungin ang tag-araw, habang tinitingnan ang sagot ni Han, napakaseryoso niya, narinig ni Qin Shuang Fang Buddha ang kanyang heartbroken voice. Baka kung mangyari yon, mamatay talaga siya para humingi ng tawad. By the way, obviously you're healing for me. Bakit ako hinimete? Biglang sumimangot si Aaron, bigla kong naalala na binigyan mo talaga ako ng isa. Noong una, gamaan ang pakiramdam ko, pero biglang naging sobrang irritable ang ganitong paraan. Hindi ito nakatulong sa akin sa pag-aayos, ngunit tumalon pa rin ito sa aking katawan, kaya thinking of this, biglang sumimangot si Aaron, Elder Marshall's sister, what happened to you? Umiling si Qin Shuang, hindi ko alam, pero sa tuwing pag-uusapan ito, ayaw ituloy ni Qin Shuang. Sa katunayan, nang nakikipaglaban sa mga panggalan sa isang maliit na nayon, malabong naramdaman ni Qin Shuang na mali ang kanyang katawan. Tila sa tuwing sinusubukan niya ang kanyang makakaya, talagang magagawa niya ito, ang katawan ay biglang maglalabas ng kakaibang enerhiya, na nagpapainit at nagpapatuyo sa katawan ng ilang sandali, at tuluyang nakoma dahil sa sobrang init at tuyo. Pero ang ganitong klase ng coma ay isang uri lang ng coma na inaakala ni Qin Shuang, dahil sa tuwing madyay gising siya, parang malapit lang doon ang posisyon niya bago mawalan ng malay, ngunit parang hindi ito ganap na tama. Katulad ni Jihan Aaron, kung mahimatay siya, dapat nasa tabi siya ng kama, ngunit parang wala ito sa kama o Aaron. Ano ang ginawa sa iyo ni Lu Roxanne noong nandoon ka? Tanong ni Aaron. Bago nasugatan si Qin Shuang, nais ng Aaron na gamutin, ngunit lahat sila ay nabigo. Sa kabutihang palad, matagal na siyang nag-aayos ng kanyang paghinga, at si Qin Shuang ay hindi masyadong nagkaroon ng maraming problema, kaya walang masyadong pakialam ang Aaron. Pero ngayon, mukhang may problema na naman si Qin Shuang. Umiling si Qin Shuang. Hindi niya matandaan kung ano ang ginawa sa kanya ni Lu Roxanne, o mula simula hanggang wakas, tila hindi siya nakita ni Lu Roxanne. Kung hindi mo maalala, hindi mo na kailangang isipin iyon, para sa kaligtasan ni Qin Shuang, ayaw ni Aaron na patuloy niyang isipin ito. Kakagising mo lang, gusto mo bang kumain? Tinali ni Qin Shuang ang kanyang sinturon na may pulang mukha, at pagkatapos ay tinanong si Aaron. Umiling si Aaron at pinakalma ang kanyang isip, hindi, bumalik ka muna sa bahay at ako na ang mag-aayos ng sarili ko. Oh. Si Qin Shuang ay kumislap ng pagkadismaya sa kanyang mga mata, tumango at umatras. Hindi na idle ang Aaron. Bumalik siya sa kama, umupo ng naka-cross-legged, at pumasok sa panloob na pagmumuni-muni upang ayusin ang kanyang hininga kapag ang kalangitan ay gumagalaw,
ang chi ng kaguluhan sa katawan at ang 5 elemento ng banal na bato sa labas ng katawan ay bahagyang gumagalaw sa loob at inaayos ang katawan sa labas nagtutulungan sa dalawang paraan, at ang chi ng mahabang itim na ginto ay lumipas 1 oras ang lumipas nang ang oras ay pumasok sa madilim na gabi, ang pinsala sa ibabaw ng Aaron nag-ayos, at ang bilis ng pag-ikot ng itim na gintong airflow sa kanyang katawan ay nagsimulang bumagal gayunpaman, nang si Aaron ay handa nang buksan ang kanyang mga mata, ang boses ng Magic Dragon ay tumunog sa kanyang utak, nung nakoma ka, muntik ka nang mapatay ng nakakatanda mong martial sister. Sayang diba, nanlumo si Aaron at inikat ang kanyang mga mata, huwag kang magsalita ng walang kwenta, I didn't talk nonsense, I must praise the girl as the best of the best, pero sayang ang sinasabi ng matandang kasabihan, ang magagandang babae ay may mga tinik, at ang kagandahan ay isang sumpa, ngumiti ang Magic Dragon, ang Aaron ay tamad na pinamamahalaan ang mga kalakal, sinisikap niyang direktang protektahan siya mula sa kanyang kamalayan, ngunit nakinig siya sa Magic Dragon at nagsabi, ang pulang ilaw sa babaeng ito ay tila hindi ordinaryong liwanag, maging kayong mga Aaron ay sabay ding kumilos, huwag gusto mong malaman, nang marinig ito, agad na huminto si Aaron, anong ibig mong sabihin? Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Sa katunayan, ang Aaron ay nalilito din tungkol dito. Gayunpaman, mas sinisisi ni Aaron ang kanyang pinsala, kaya't nakatagpo siya ng ilang panlabas na puwersa at nabaliw sandali. Ngunit nang marinig ang mga salita ng Magic Dragon, hindi napigilan ni Aaron na sumimangot. May sikreto pa ba dito? That divine light, don't mention your physical injury. What can you do even in your heyday? Ngumiti ang Magic Dragon. Banal na liwanag. Si Aaron ay sumimangot, at ang buong lalaki ay nahulog sa pagmumuni-muni. Ano ang ibig sabihin ng banal na liwanag? Higit pa, sa kanyang kapanahunan, ano ang maaari niyang gawin tungkol dito? Kung ito ay mula sa bibig ng iba, kahit ang hamak na Aaron ay hahamakin ito. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay hindi lamang may kapangyarihan ng kaguluhan sa kanyang katawan, ngunit mayroon ding puso ng pamilyang dragon, na nag-iimbak ng kahangahangang aura sa 8 mga aklat sa kaparangan. May gintong proteksyon sa labas ng kanyang katawan at banal na dugo sa loob, na maaaring labanan ang libu-libong lason. Anong uri ng mga bagay ang hindi maaaring dalhin ng Aaron? Ngunit kung ito ay nanggaling sa bibig ng demonyong dragon, ang kahulugan ay ganap na naiiba. Sa level niya, dapat may rason siya. Humingi ba si Luroxan ng tulong kay Lu Wuzhen at inilagay ang banal na liwanag sa iyong bibig sa katawan ng nakatatandang martial sister? Sabi ni Aaron. Ang banal na liwanag na ito ay napakabangis, ngunit nakipag-away ka sa 2 tunay na Diyos. Makatitiyak ako na ang banal na liwanag na ito ay hindi nagmumula sa 2 tao, at may malaking pagkakaiba sa pagitan nila, umiling ang Magic Dragon. Hindi si Lu Wuzhen, o ang pamilya Ao. Ang kalahating nakabitin na anak ni Wang Yanji ay hindi isang tunay na Diyos. Sino ang sisire sa banal na liwanag? Mayroon bang ibang tunay na Diyos sa mundo? Nagtaka si Aaron. Theoretically, hindi ito dapat posible. Pagkatapos ng pagbagsak ng bawat tunay na Diyos, magkakaroon ng bagong kahalili. 3 ay palaging magiging 3 maliban kung, pagsasalita nito, ang Magic Dragon ay sumimangot. Maliban na lang, naisip din ni Han Sanchen, maliban kung, ang 8 panig na mundo ay malinaw na ang mundo sa likod ng kasalanan, before the fault, baka may ibang Diyos sa mundo. Dahil lang sa iba't ibang dahilan, pinili nilang magtago, at ilagay pa ang mundo sa pamamahala ng 3 tunay na Diyos na pinili nila, at pinanatili ang tradisyong ito sa lahat ng oras. Mariing tumango ang Magic Dragon, tama. Bago maging Diyos ang sinuman, siya ay mabibinyagan sa pamamagitan ng parusa ng langit, at ang gayong mga paggalaw ay napakalaki. Bukod dito, sa gayong mga tao, ang katayuan ng 3 tunay na Diyos ay banta. Katulad mo, papakawalan ka ba nila ng madali? Tumango rin si Aaron at sumang-ayon. Sa makatuwid, ang posibilidad ng isang bagong tunay na Diyos ay napakaliit. Ito ang tinatawag na fault, na karaniwang tumutugma sa nakaraang haka-haka ni Aaron, at ang panig ay patuloy na nagpapatunay sa pagkakaroon nito. Mukhang hindi simple ang Luroxan na ito. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Aaron na mapabuntong hininga, kung may ibang tunay na Diyos bukod kay Lu Wuzhen sa likod niya, hindi ito magandang balita para sa Aaron.
Bagamat hindi nanalo o natalo si Aaron sa huling labanan sa pagitan ng nakulong na walang kamatayang Valley, alam din niya na kahit na ang dalawang tunay na Diyos ay sinabing dalawa, actually parang magkasundo sila, na-intriga at nag-away sa isa't isa in terms of degree, 1 plus 1 is even less than 1, so you can have that record. Bagaman ipinagmamalaki ka ng mga tagalabas, dapat mong malaman na kapag nahulaan natin ng mabuti, haharapin mo ang dalawang tunay na Diyos na nagtutulungan. Ang Magic Dragon na si Dao Aaron ay umiling, sa katunayan, hindi ako. Nag-aalala na ang dalawang tunay na Diyos ay magtutulungan, bagamat si Laura Oxen ay hindi kailanman nagpahayag ng anuman. Alam kong siya ay isang ambisyosong babae, sa makatuwid, ang tunay na Diyos sa likod niya, Lu Wuzhen, hindi alam, nag-aalala lang ako na kung talagang umiral ang tunay na Diyos bago ang kasalanan, gaano kahirap ang kanyang lakas, isa lamang itong banal na liwanag, at ipinadala ito sa akin sa pamamagitan ng Qin Shuang, napakahina nito. Ngunit hindi ko ito kayang labanan, bulong ni Aaron. Siya kaya, biglang sumimangot si Aaron. Pero kung siya yun, parang hindi nag-e-explain, anong pinagsasabi mo? Storytelling channel sa YouTube. Isang matandang nakilala ko sa tuktok ng bundok ng Kishan. Sabi ni Aaron. Sa mga taong nakasalubong, tanging ang matanda na nagwawalis ng sahig ang nagbigay kay Aaron ng mahiwagang pakiramdam. Kung siya ay isang tunay na Diyos sa harap ng kasalanan, malamang na maniniwala ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, itinuro niya ang Skyfire Moonwheel. Maaari pa niyang turuan si Lu Roxanne na mabuhay at magpakailanman. Ang pinakamahalagang bagay ay nabuhayin niya ang kanyang sarili pagkatapos ng pagkamatay ng Flint City, at ang kanyang katawan ay isang kakilakilabot na antas ng sansiyan. Sino ang makakagawa ng ganoong bagay? Walang ibang maisip si Aaron maliban sa kanya. Sa makatuwid, pagkatapos ng haka-haka ng kasalanan, naisip ni Aaron na ang matanda ay maaaring isang dalubhasa na umiral na noon. Ngunit kung siya ang tunay na Diyos sa likod ni Lu Roxanne, ano ang itinuturo niya sa kanyang sarili tungkol sa Chanwo Moonwheel at Epei Wufeng? Magdagdag lang ng manlalaro ng koponan sa Lu Roxanne. O lahat sila ay may buong kumpiyansa na maaari nilang gawing epektibo ang kanilang sarili, kaya palakasin ang kanilang sarili ng maaga. Nakulong na walang kamatayang Valley, nakulong sa Dragon Mountain, ang lahat ay inayos niya. Para lamang sa tunay na layunin, ipakilala ang iyong sarili sa Bone-Burning City. Ngunit ano ang layunin nito? Ngunit may 8 aklat sa kaparangan na nakasabit sa gitna. Anong meron? Habang iniisip mo, mas magulo. Ang sakit ng ulo ng Aaron ay nahati. Dahil wala kang maisip, wag mo nang isipin. Espekulasyon lang ang lahat, di ba? Sa aking opinyon, ang Bone-Burning City na ito ay magbubukas ng lahat ng mga lihim. Aaron, napakalakas ng kutob ko na kapag nakarating na tayo sa Bone-Burning City, may lalabas na lihim sa mundo. Tumango si Aaron, parami ng parami ang mga kakaibang lugar na tumuturo sa lugar na iyon. Kung mayroong isang bagay sa harap na nagtutulak sa Aaron upang pumunta, ngayon kahit na siya mismo ay napaka-curious. Nga pala, dahil nakikita mo ang banal na liwanag sa aking nakatatandang martial sister, may paraan ba na matulungan mo siya? Tanong ni Aaron. Ngumiti ang Magic Dragon, hindi ba maganda yon? Kapag pumutok na ang pulang ilaw sa kanyang katawan, hindi na niya mapigilan. Hindi mo siya ginawa sa pagkakataong ito, baka sa susunod, sa tingin mo ba nakakatawa ka? Sinabi ng Aaron na hindi kawili-wili. Walang magawang umiling ang Magic Dragon, sabi na lahat na ito ang banal na liwanag. Paano ito malulutas ng ganoon kadali? Gayunpaman, hanggat hindi niya sinusubukan ang kanyang makakaya upang hikayatin ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, nanalo siya, huwag parusahan ang pagbabawal ng banal na liwanag. Napakapaglaro ng taong nagbibigay sa kanya nito. Alam niyang gusto ka ng babaeng ito, ngunit tutulungan ka niya kapag nasa panganib ka, ngunit kung tutulong siya, kakainin siya ng banal na liwanag. Gayunpaman, ang banal na liwanag na pinasok niya sa iyong katawan ay napakarahas. Sa palagay ko ang pagbabawal ng banal na liwanag ay napakabanayad. Kapag na-trigger ito ng sobra, maaaring wala na ito sa kontrol, sa oras na iyon. Tumango si Aaron. Hindi niya talaga alam kung ano ang nangyari sa nakatatandang martial sister na si Qin Shuang noon, ngunit ngayon sa Magic Dragon, Aaron ay nakapagdesisyon na. Hindi ko na siya hahayaang gumamit ulit ng Shenang, ito ay napakahusay, the Magic Dragon nodded, sige, umalis ka na lang kung okay ka.
Magpapahinga na ako. Ang Aaron ay napag-alitan ng mahina. Pagkatapos gamulong, bumalik ang banal na kamalayan at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Napakatahimik ng gabi. Bahagyang bumangon si Aaron, binuksan ang pinto at lalabas na sana, ngunit nakita niya si Soyan na paparating na may dalang pagkain. Nakita ko ang nakatatandang martial sister na. Si Qin Shuang nakalalabas lang, narinig kong sinabi niyang ayos ka lang, kaya humiling ako sa isang tao na maghanda ng pagkain para sa iyo. Ngumiti si Soyan, marahang iwinagayway ni Aaron ang kanyang kamay. Hindi, kakain ako mamaya, may gagawin pa ako. Sinabi ni Aaron na aalis siya, gayunpaman, bago umalis, nakita niyang hindi maganda ang mukha ni Soyan, kaya tumalikod siya at nakangiting sinabi, oo, mayroon ka. Awkward na tumingin si Soyan kay Aaron, at sa wakas ay tumango, oo. Maginhawa bang gumawa ng hakbang para makipag-usap, napakahalaga nito. Sa takot na hindi pumayag si Aaron, nag-aalalang sabi ni Soyan, bahagyang sumimangot si Aaron, hinanap ni Soyan ang sarili, ano ang partikular na mahalaga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!